Welcome to Yobis Channel. Sa gitna ng isang malawak na gulayan, kung saan ang sikat ng araw ay nagbibigay ng buhay sa bawat halaman, naninirahan si Kalabasa. Si Kalabasa ay isang malaking gulay na may malambot na puso. Mahal niya ang lahat ng mga halaman sa paligid niya, at palaging handa siyang tumulong sa mga nangangailangan. Tuwing umaga, binabati ni Kalabasa ang kanyang mga kapitbahay, ang matitingkad na pulang kamatis, ang mga berdeng sili, ang matataas na mais, at ang mga nakakalat na talong. Palagi siyang may nakahandang ngiti at isang mabait na salita para sa lahat. Si Kalabasa ay isang gulay may matatag na pananalig sa Diyos. Naniniwala siya na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng biyaya sa kanilang gulayan, ang ulan, ang sikat ng araw, at ang mayamang lupa. Tuwing gabi, bago siya matulog, nagdarasal siya sa Diyos, humihingi ng proteksyon para sa kanyang mga kaibigan at para sa buong gulayan. Hindi kalayuan kay Kalabasa ay nakatira si Ampalaya, isang gulay na may kakaibang ugali. Si Ampalaya ay palaging nakasimangot at nagrereklamo. Hindi niya gusto ang mga halaman sa paligid niya, at palaging sinisisi ang iba sa kanyang mga problema. Bakit ba kayo mga pala kaibigan? Reklamo ni Ampalaya sa mga kamatis. Ang mga tao ay lagi kayong kinakain, hindi tulad ko, ang mapait kong lasa ay hindi nila gusto. Ampalaya, dapat mong pasalamatan ang Diyos sa bawat biyaya, sabi ni Kalabasa. Kahit na mapait ang lasa mo, may nagmamahal pa rin sa iyo. Ngunit hindi nakikinig si Ampalaya. Lagi siyang nag-aalala at nagrereklamo. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humihip ng malakas, at ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang mga halaman ay nagsimula ng manginig, at ang kanilang mga dahon ay nagsimulang malaglag. Natatakot si Kalabasa. Alam niya na ang bagyo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa gulayan. Nagdasal siya sa Diyos, humihingi ng proteksyon para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit si Ampalaya ay hindi nag-alala. Bakit ba tayo natatakot? Sabi niya, hindi naman tayo magiging masama kung malaglag ang ating mga dahon. Nang makalipas ang bagyo, nakita ni Kalabasa na ang mga kamatis ay napunit, ang mais ay natamba, at ang mga sili ay napunit ng malakas na hangin. Naawa siya sa kanyang mga kaibigan, at sinimulan niyang tulungan silang makatayo at maglinis ng mga nalaglag na dahon. Nakita ni Ampalaya ang ginagawa ni Kalabasa, at nagulat siya. Bakit ka nag-aalala? Tanong niya kay Kalabasa. Bakit mo sila tinutulungan? Sila lang naman ang magiging pagkain ng mga tao. Ampalaya, hindi naman dapat tayong maging masama sa isa't isa, sabi ni Kalabasa. Kahit na tayo ay mga gulay, tayo ay magkakapatid, at dapat nating tulungan ang isa't isa. Nagulat si Ampalaya sa sinabi ni Kalabasa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabutihan sa ibang halaman. Kalabasa, sabi ni Ampalaya, pasensya ka na sa mga masasakit na sinabi ko sa iyo. Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang pagiging mabait sa iba. Mula ngayon, magbabago na ako. Mula noon, nagbago ang ugali ni Ampalaya. Nagsimula siyang tumulong kay Kalabasa sa pag-aalaga sa gulayan. Naging masaya si Ampalaya, at hindi na siya nagrereklamo. Ang kwento ni Kalabasa at Ampalaya ay nagpapakita na ang kabutihan ay laging nagtatagumpay. Kahit na tayo ay may kakaibang ugali, maaari tayong magbago at maging mabuting tao. At sa pagtulong sa isa't isa. Please subscribe to my channel, and click all.